Ito ang Patapat Viaduct o mas kilala bilang Patapat Bridge. Isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas na may habang 1,300 km. Kumokonekta ito sa Maharlika Highway mula Ilocos Region papunta ng Cagayan Valley. Welcome sa Patapat Bridge. Solid, grabe. Solid. Isa lang ito sa magagandang tanawin na makikita at pupuntahan natin sa huling episode ng ating North Loop. Paris. Kaya tara, simulan na natin ang huling episode ng aming moto adventure at mag-enjoy sa mga scenic view na tiyak ay magpapamangha sa inyo. Basta may daan. Road Wanderers nga eh. Sa mga tres, so out na kami dito sa Kabataan Transient. So dito tayo nag-stay. Kung mag-i-inquire kayo, dito solid yung spot natin kasi tapat siya ng South Beach, kaya hindi ka na mahirapang pupunta, no? Kabataan Transient. So lalagay ko na lang sa comment section yung link. Kita nyo na doon yung price ng mga rooms, no? Katulad ng rooms namin, good for 8 yun, pero binigay sa amin nila boss ng 2,000 lang. Apat na kami, so malaki siya. So ngayon na ride out na tayo papunta ng Patapat Viaduct, no? Doon muna tayo mag-picture, drone, video, ayun, gagawin natin lahat yun. So all goods na kami. Ayun. So magano lang kami ng intercom para tuloy-tuloy na. Nagpindot na ako, nawala. Wala. Tayong dalawa lang. Okay na siguro yun. Basta... Pindot ka. wala to. Wala. Sample lang. Hindi siya pala dapat. Hindi, magkakonect na yun ng dalawa eh. Hindi, kailangan kumonek siya sa atin eh. Disconnected ako. Connected. Wala. Ayaw siyang mag-connect dito. Nag-connect ba kami kanina? Parang nawala yun sa'yo. Ano? Stress. Hindi nga, kanina nga eh. Palit tayo ng sequence, ikaw sa dulo. Magkakalapit lang naman tayo eh. Sino una? Sa intercom, ako. Oo. Sa dulo ka lang, pares lang para yung connection lang magkakaiba. 1 hour later. Hindi, ko layo nun. Okay, sige. Tara, papagas lang ako. So yung mga test, ride out na tayo. Time check tayo, 10:20. 10:20. Hanap lang tayo ng gas station. Nagpapagas tayo. Sasadyain natin ngayon yung Pagudpud Viaduct, mga katres, kasi di natin siya nadaanan kagabi dahil sobrang gabi na, late na, marami ng pagod ang nararamdaman namin. Kaya dumiretso na kami sa transient natin kagabi. Grabe, sobrang lala kasi ng biyahe natin kagabi. Bago kami dumiretso sa Patapat Bridge, binalikan muna namin ang arko ng Pagudpud para magpa-picture. Dahil gabi na kami dumaan dito at yung iba sa amin ay first time pumunta gamit ang motor. Hindi na namin sinayang pagkakataon para makakuha sila ng picture kasama ang mga motor nila. Buhay. Tara bro. So yun mga katras, tapos na tayo dito sa Pagudpud. Then punta na tayo ng Patapat Viaduct or Bridge. Then after magpa-picture ay tumuloy na kami sa aming biyahe papunta ng Patapat Bridge. Dahil sa day 2 namin ay susubukin namin puntahan ang pinakadulo or sungay ng Hilagang Luzon, ang bayan ng Santa Ana, Cagayan. Mula Pagudpud hanggang Santa Ana ay babiyahe tayo ng mahigit 224 km hanggang marating natin ang bayan ng Santa Ana.
dito madami ng tindahan ngayon. Di tulad dati. Kunti lang. Kain tayo. Kinakain mo. Tungkol ka, nagsusulo ka na naman. Isa nga po ate. 75. Ay, kay Carlson. Kain na lang yan. Kunin mo na. Init eh. Solid kung ano lang yung panago. Pagkakalunan nyo na naman dyan. Kung kayo nagpapang sa akin, yan, 25 na lang kasi pinayad ko. Now, Ang solid pre. nag-white ko ba? Solid. Solid. Ride out na ulit tayo. Ito naman tayo na Claveria. Let's go. Pagkatapos namin kumain ng empanada at magpicture, tumuloy na kami sa aming biyahe papunta ng Apari. Dahil sa tansya namin ay aabutin na naman kami ng gabi sa kalsada bago makarating sa Santa Ana. Naganap na rin kami ng malapit na kainan para makapag-lunch. Nang sa gayon ay dire-diretso na ang biyahe at mabawasan ang oras ng aming paglalakbay. Send ko nga yung 3,000. Alright mga ka-tres, ride out na ulit tayo. So, punta na tayo ng Apari. Yun na yung susunod nating pupuntahan. Time check tayo, 1:46 PM. Medyo mainit-init na tong biyahe natin. Salamat na lang kay Kobe. Mandar na ako, moving na ako. Meron pa tayong 3 hours and 46 minutes na biyahe. 100 km, 180 km mga tres. Malayo-layo pa tong biyahe natin. So expect na natin na gagabihin na tayo makapunta sa Transient. So yun mga tres, kape muna tayo bago tayo bumakbak dahil anong oras pa lang naman at aga pa naman para sa Transient. Aga pa kami darating, so magkape lang muna kami dito, merienda lang naman, cafe Giffin. So yun, kape lang tayo, then ride out na ulit kami. Ang pagising, inaantok na kasi si Boss Charles, so pagbigyan na natin, simula pa day 0 yan eh, problema na namin yan. Okay. Ayan. Baka dito may bangko na malapit. May bangko ba dito? 50 kilometers, keep straight on the Magapin. Mission. What's up mga tres? What's up sa inyo mga katres? So, nag-stop over muna kami dito sa Griffin. Cafe Griffin. Medyo antuks. Pahinga muna. Ba't ba ako dyan nag-vlog? Hindi ko pala ano yan. Nag-stop kami dito sa cafe. So dahil mahaba-haba pa yung biyahe natin papunta na Apari hanggang sa transient house natin, so nag-decide muna kami na magkape, no, para pampagising pa dahil almost ito pa 4 hours 119 tama. Okay, pampagising. Thank you sir. Okay, mukha Meron po mga ano dito, ATM. Video. Natulog. Dito na. ano akala mo nasa bundok tayo? Hindi na wala eh. Every yung dito. Makulit ng bata na eh. Bata pa lang makulit na eh. Nako. Bumakay ka ng May ganyan. Gcash nga sila kuya, ATM pa kaya. Alright mga katres, ride out na tayo.
Punta na tayo ng Apari. Core, nako. Medyo gagabihin na tayo nito sa Apari. Okay lang, solid lang to. Go. Welcome to Cagayan na tayo mga kapatid. Welcome to Cagayan. So yun mga katres, after 3 hours na ride, Apari. Touchdown na tayo sa Apari. So after neto mga katres, pupunta na tayo sa Santa Ana para abutin naman yun kasi lagi tayo dito lang sa Apari. So yun, abutin naman natin yung Santa Ana. Ay pinakadulo siya, parang pinaka-tip siya ng Pilipinas. Kaya pupuntahan natin yun. Mga katres, pupunta na tayo ng Santa Ana kasi akala namin dito siya. So dun pala siya, dun sa kabila, yung bago tayo pumasok dun sa parang crossing. Medyo malayo-layo pa yon. Pero all goods lang, safe lang tayo makarating. Then pupunta natin yung mama ni Mario, yung bago natin kasama. Dadalawin niya yung mama niya, yung puntod ng mama niya. Then pagkatapos nun, punta na tayo ng transient. Wala naman tayo masyado ng dadaanan dito na view, kaya sasadyain na lang natin yun. At uwi lang tayo ng safe. Matapos namin magpa-picture sa Arco at planuhin ng ruta, nagpatuloy na kami sa biyahe papunta ng Santa Ana. Overtake ng maayos. Ayan, kakaliwa na si Mario. Kakaliwa na, go. Hindi naging madali ang paglalakbay dahil sa sobrang dilim ng kalsada ang tinatahak namin. Maraming insekto ang tumatama sa visor ng helmet, kaya lalo kaming nahirapang makakita. Bukod pa rito, may mga ginagawang tulay sa lugar kaya kailangan namin magdoble ingat. Pero hindi siya 2 hours kasi nababawasan pag nag-high speed tayo. Arco naman eh. Sir? Manila? Oo po. Pupunta siya sa parents niya, cemetery. Oo po. Thank you, boss. Nirekta ko na. Anong purpose nyo? Cemetery po. Sandali lang namin binisita ang puntod ng ina ng isa naming kasama bago muli magpatuloy sa biyahe papunta ng San Vicente Port, kung saan matatagpuan ang pinakadulong bahagi ng kalsada ng Santa Ana, Cagayan. Pagdating namin doon, agad din kaming umalis dahil sobrang dilim ng lugar at halos wala kami mabidyuhan. Pagkatapos ay naghanap na rin kami ng gasolinahan at makakainan malapit sa port. Mula kasi sa Vicente Port, kailangan pa namin bumiyahe ng 147 km papunta ng Tugigaraw, kung saan kami nakahanap ng transient na matutuluyan ngayong gabi. Buti na lang. Ay. Push. Na mga tropa. Sabi. Hindi ko alas yata yun. Parang tinitinaan yun. Breakfast
breakfast for today. Kasama ko ito. Coffee mga katres. Good morning. Mga katres, so bago tayo mag-ride out, i-change oil namin to si Mario, yung motor niya. Then check namin yung butas ng gulong niya kasi kagabi nakaproblema kami, biglang nabawasan ng hangin yung gulong niya habang nag-drive kami dito banda sa Tugigaraw. So check namin kung may nakita kasi may butas dito na malaki. So check namin kung umimpis or lumalabas pa rin yung hangin niya. Then change oil and tapos ligo na, then gayak na tayo. Kumbana. So kung biniling oil ni kaibigan Mario is shit. Black gulaman. Kailan ba uling leader dyan? Ano pa? Sakto to. Saktong 3,000 yung ano ko eh. Every DIY. Buba-buba pa. Ako mag-video. Sige, alisin mo kami. Tandaan lang. Pinasok na. So ride out na tayo mga katres. Yan ang tropa. Goods na. So medyo ginabi kami dumating dito kanina kasi almost 12:30 na kami dumating dito sa Transient dahil nagkaroon pa nga kami ng aberya dahil biglang nabawasan ng hangin yung motor ni Mario along the way na siguro mga 30 minutes na lang kasi puro rough road talaga. Tapos kung kailan malapit na kami saka nagkagano na eksena na kalsada, no, ang ganda na ng pacing namin, dire-diretso, halos walang inantok. Goods naman yung namin, yung takbo namin, naging good yung day 2 natin, no, mga katres. Nagawa namin lahat ng dapat namin gawin. Nabisita namin yung parents ni Mario. Tapos buti na lang kamo mga katres, solid yung natuloy natin na J Prime. Ayan, J Prime. Itong building na to, ayan, ang laki ng space namin, parking. Tapos yung tulugan namin, napaka-solid, napaka-lawak nung area nung room namin. Then ang pinaka-solid, may heater na mapapaligo ka talaga. So ang matagal, tsaka marirelax yung katawan mo bago matulog. So nakuha namin siya ng 2.9. Good for 8 packs yung room namin. Mario, dasal. Amen, amen. Let's go. Ayan mga katres, ride out na tayo. Let's go. Nagsimula na ang huling araw ng aming moto adventure dito sa Hilagang Luzon. Ang una naming destinasyon ay ang Rolling Hills sa Ramon Isabela. Mula Tugigaraw, aabot ng 124 km ang biyahe papunta roon. Balak pa sana naming dumaan sa Solano, Nueva Vizcaya para tikman ang sikat na pansit batil doon. Pero nagbago ang plano. Naisip namin na baka matagalan pa ang biyahe kung dadaan pa kami roon. At baka gabihin na naman kami sa pag-uwi ng Maynila. Kaya napagkasundoan namin ituloy-tuloy na lang ang biyahe at kumain kung saan na lang kami abutan ng gutom. Mas pinili namin sulitin ang oras sa mga lugar na hindi pa namin napupuntahan kaysa maubos ito sa paghahanap lang ng makakainan. Grabe yung kalsada. Kinakita ko dito sa dulo. Grabe! Woo! Ganda! Woo! Hey! Grabe! Hey! Ganda mga kadres! Angas lang! So ayan mga katras, may environmental fee na 20 pesos, no, para tulong para malinis yung mga kalsada dyan, yung mga turistang pupunta, no. Goods na rin yan
para maging malinis yung ano, tourist spot. Ikaw na lang muna. Let's go mga katres. Tara. Ito may panikan, no? Panikan ba yan? Medyo mag-iingat nga lang kayo mga katres kasi nagbibilad sila dito ng mga palay. Magpapanik kayo. Dami nakalatag. Shit, ang ganda. Woohoo! Uy, taas! Hey! Woo! Lupit! Taas! Paangat nga, puro pahon. Yeah. Parang may tao sa taas yun, no? Ayun, no? Ahon. Yun, no? Mas. Okay. Ahon. Ayun lang, medyo rough road. Yeah. Ayun lang. Angas, oh. Taas dito. Ganda ng view. Solid. Yeah. Yeah. Medyo hindi pa ayos yung kalsada dito mga katres. Sa part na to hindi pa sementado. Ingat na lang, konting ingat dahil paahon siya at bangin ang babagsakan mo. Ayan. Bagsak ka talaga dyan, taas nyan. All goods to. Doble ingat lang sa pagpanik dito. Yeah. Yeah. Parang masarap pa ata bumalik doon sa taas. Check natin. Oo. Pwede naman tayo bumaba eh. Safe naman eh. Yan natin kung maganda, mas maganda spot yan. Okay. At least alam natin. So hanggang dito na lang mga katres yung kalsada dito. Sarado na siya sa part na to. Ayan. Hindi pa siya nagagawa, hindi pa siya tapos. Mas meron dun, oh. Ano, kung malakas loob mo, pwede kang mag-trail. Sa'yo pala yung view deck nila. Yun, may nakita tayong tao. So doon tayo pupunta. Ikot lang natin itong motor natin. Okay. Welcome mga tres sa Rolling Hills ng Ramon Isabela.
Tara. Mas maganda view dito. Mas solid dito. Pasa natin. After 2 hours na pagmumotor, mula Isabela, narating na namin ang bayan ng Dupax del Sur, San Nueva Vizcaya. Medyo late na rin kami nakarating dito kasi dalawang lugar ang pinagpipilian namin puntahan. Ang Maliko ng Pangasinan at ang Bangaan Rolling Hills sa Nueva Vizcaya. Sa huli na pagdesisyonan ng grupo na dito na lang sa Bangaan pumunta. At kung sasadyain pa namin ulit yun, madadagdagan pa kami ng mahigit 30 km at baka abutan na naman kami ng madaling araw sa kalsada. Kaya para makatipid sa oras, dito na lang kami dumiretso. So dito na ata tayo makakatras sa Rolling Hills ng Nueva Vizcaya. Pasok na kami dito. Para siyang timbok ang taas! Ayun na, let's go! Napakalupit na adventure ng North Loop to ah! Ganito rin yung daan eh! Bawal masiraan dito. Sa part na to medyo nag-aalangan na kami sa dinadaanan namin. Lalo na tinuro ni Google Map. Pakiramdam namin na dead end na ito o sobrang hirap ng rutang ito. Road Wanderers nga. Kaya naghanap kami ng matatanungan bago kami mapalayo ng sobra. Sana tama itong daan namin mga katas. Kasi ito yung tinuturo ni Google Map na naman. Baka mabudol na naman tayo ni Google Map. Pinto muna. Tignan ko nga sa map, pinto muna tayo. Huwag muna tayo lumayo ng sobra. Welcome to sanitary. Eto mayroon daan eh. Kaso, alanganin na no. Lakarin lang natin. Check lang natin. So, yun mga katras, balik tayo. Wrong way. No, tayo ni Google Map. Balik tayo sa baba. Pwede na to eh. So yun sabi nung ano, may nakita kami lokal mga katres. Sa kabila daw yung Rolling Hills. So mali tayo. Kakaliwa. Ayan, yan, sityo, yan, kaliwa doon. Sityo de Victor. Dito kasi patag eh. Dito kasi patag eh. Piling ko dito. Ayan, may bababa. Sasakit. Bugbog na naman. Bugbog nakakatawa, bugbog pa yung motor. Tara. Oo. Mga katres. Ang ganda dito. Sa wakas, after ilang minutong paghahanap, natuntun din namin ang Bangaan Hills. So ayun mga katres, dito na tayo sa baba ng Rolling Hills na Nueva Vizcaya. On the way na tayo pa uwi. Ginabi na tayo. So estimated time arrival namin sa Manila is 1 AM. Yun ay pinaka-late natin na uwi sa Manila. So, although sobrang late tayo makaka-uwi, di natin expect na ganitong oras tayo makaka-uwi. Pero napaka-solid naman ng North Loop natin, naging successful no mga katres, although marami tayo na skip nung day 1 mga katres. At least na fulfill natin yung pinaka ano natin, yung gusto natin gawin is yung North Loop, yung maikat yung Luzon North Loop at maabot yung Sungay, yung Santa Ana na
Nabot natin. Solid, napaka-solid. Napakaganda ng experience. Nagkaroon pa tayo ng bagong kaibigan. Nadagdagan na naman ng Road Wanderers ng bagong tropa. Napaka-solid, ang ganda, sobra. I hope nag-enjoy kayo mga katres sa mga pinuntahan natin at mga nakita nyo. Magagandang tanawin at magagandang tourist spot dito sa North Loop, Ilocos, Pagudpod, Santa Ana, Apari. Ano pa ba? Yun, sobrang solid. Ito Gigaraw, hindi natin masyadong nalibot dahil puro kalsadahan lang yung nagawa natin doon. Puro straight, magagandang kalsadahan. Yung mga nagastos natin mga katres, yung day 1 gas 440, day 2 ay second gas natin 440, yan 440, then third gas natin is 380 dito sa Santa Ana, then itong last gas natin 250, no? So may 4 bar pa tayo natitira, pero wala pa tayo kasi sa Manila. And then yung ano pa natin, yung tinakbo natin sa ano natin sa gauge natin is 1375. O malalayo. O meron pa tayo na 200 plus, no? Bali 200 plus ba? O basta mga gano'n, makakabot tayo ng 1.6, mga ganyan. Hanggang Manila na yon. Then kakain lang kami dito, then tuloy-tuloy na yung biyahe namin. So muli mga tres, maraming salamat sa inyong magsama at panonood sa aming mga video na Road Wanderers. Subscribe kayo kay Mario Campos, ang bago natin tropa. Subscribe kayo dyan. Maraming beses na natin yung mga kasama, siguro halos lahat na siguro. Yan, depende kay Boss Mario. Nakakasama natin siya sa lahat ng ride natin. So, abangan nyo yung mga upcoming rides natin ng Road Wanderers mga katres. South Loop, siyempre nag North Loop na tayo, titirahin naman natin ang South Loop. Yan, abangan nyo yan mga katres. Set lang namin yan kung kailan. Then next week mga katres, kasama natin si Upwards. So mag-ano tayo, Pinatubo Trail. Solid yun, gusto ko yun, na-excite din ako kasi lahar yun. So gagamitin natin si Kuroy. Subukan natin kung kakayanan natin yung daan dun sa lahar na yun. Then yan, sa mga hindi pa subscribe na and hit the like button kung nagustuhan nyo itong video na to ng day 1, day 2, day 3 natin na North Luzon Loop. Salamat sa inyo mga katres, and sa mga pauwi pa lang galing sa ride, yung mga nag-advance ride bago magmahal na araw. Ingat sa inyo, ride din sa lahat. Thank you mga katres, and peace out na tayo. Bye bye. Bye bye. Waste our lives away, waiting for life to get better. Sa loob ng 3 araw na paglilibot namin dito sa Hilagang Luzon, nakita namin ang yaman at ganda ng bawat lugar. Mapa beach, historical site, magagandang tanawin at mga kabundukan. Masasabi mo talaga na ang ganda ng Pinas. Hindi man namin napuntahan lahat ng magagandang lugar sa rehiyon dahil kulang ang 3 araw na biyahe, pero masaya kami na kahit papaano may mga napuntahan kami mga spot na sulit at tunay na nakakabilib. Bawat lugar ay may sariling kwento at ganda na hindi mo malilimutan. Sulit ang pagod sa biyahe, lalo na kapag ang kapalit ay magagandang tanawin na parang nasa postcard at karanasang hindi mo mabibili kahit saan. We'll be old someday and waste our lives away, waiting for life to get better. Fold or play, we are not okay. We'll waste our lives away, waiting for life to get better. So paano mga katres? Kita-kits next ride? Ride safe sa lahat and peace out!